kailangan natin ng kakampi sa mainstream media. Ha? At So, gumawa siya ng sarili niyang kanta, Oo, sariling yung composition, pagbabago. just for Mayor Duterte. Yes. Tawagin na natin siya. Siya ay magsasalita ngayon. Palakpakan po para sa actor, director, producer, singer, and sometimes dancer, Cesar Montano! Ilang oras na lang ang binibilang, tunay na pagbabago na! Dapat ang mensahe sa kanila, give it up! Dahil lalo lang kayo naninira kung ano-ano mga sinasabi ninyo, lalo lang namin nalalaman na kailangan ng tunay na pagbabago ng bansang Pilipinas. Tama? Handa na ba tayo? Huwag tayong papayag na dayain na lang tayo ng ganong-ganon, napakarami natin. Bansang Pilipinas, mga mata natin ang nakatingin kung mandaraya kayo o hindi. Alam namin yon, alam natin lahat yon. Kaya hindi tayo papayag. At huwag tayong matatakot sapagkat kasama natin ang Diyos sa pagbabantay na yan. Ito po ang awitin ko para sa bansang Pilipinas, para po sa inyo, para kay Digong, para sa mamamayang Pilipino. Maestro, pakitaas mo. Okay, okay, sige. At this point in time, ladies and gentlemen, mga mahal kong kababayan, nais ko pong i-introduce po ang susunod pong performer ngayong gabi. Isa po sa mga iniidolo kong banda ito. Mga kaibigan, palakpakan po natin ang South Borders! Thank you, Kuya Boboy! I-on na po natin yung microphone ni Jay Durias sa may keyboards. Ladies and gentlemen, Jay Durias on the keyboards. Can we test the microphone? Guys, please, Proud na Dabawenyo ito! Hindi pa tayo bumaba ng stage. Yung And mga Gail Blanco Viduya! Check 2. pinapakiusapan Hey, po hey. muna na pwede po ba bumaba muna ng stage ang iba. For safety reasons po. Maraming salamat. Pagkatapos po ng South Border, ay lalabas na. Alam niyo kung sino? Sila Alan Cayetano at si Mayor Duterte. Marami hong mga volunteer na kakanta at magsalita, pero kami po ay magpapasamamaya na lang. Hindi kami mahalaga dito. Kailangan lang one song from South Border, tapos may mga lalabas na Senator Alan Peter Cayetano and Mayor Duterte. Excited na ba kayo? Nay, ano yun? O ba't kayo maiiyak? Sino nawawala? John Henrico. John Henrico. Kasama ko nila. Hindi ko alam kung kasama ko nila Marcel. Oh, pumunta na lang dito sa gitna. Ha? Oh, okay na yan. June Henry daw. Meron pang nawawala dito. Alan Chavez, Aaron Chavez. Dito po kayo magtungo sa likod ng entablado. Huwag muna kayo magpanik na eh. Baka maboto pa kayo, Senador. Pwede po ba? Okay na ba? Umakyat eh. Baka... Okay! Ready na ba? Handa na ba kayo mamaya sa speech ni Mayor Duterte? Ako doon ako excited kung minsan naiiyak kami pag pinag-uusapan ni Mayor kung gaano katagal nang iwa-iwalay ng ating bansang Pilipinas, ang ating inang bayan na talagang sugat-sugat na. Napakasarap marinig ng mga salita ni Mayor at naniniwala ako magkakatotoo ang mga salita ni Mayor. Nandito po ang Friends of Rody Duterte, Ford yan, ang F-O-R-D, Ford Youth. Nandiyan ba kayo? Wow, nagpabati pa kayo, tatlo lang kayo. Okay lang, Friends of Rody Duterte. Ito na po ang mga kasama namin mula nung simula pa. In fact, nauna pa to dahil si Jay Durias. Corrupt na political force niya. Napakatahimik niya masyado. And do you know what is inside? Doon sa Calayan Island Group alone, in Reed Bank alone, which is just 80 nautical miles away from the shore of Palawan, at least 14 trillion pesos worth of natural gas and oil deposit. This is based on U.S. Geological Survey, published by U.S. Energy Information Agency. Mr. Trillanes, ano ba pinag-usapan nyo sa Beijing? Kaya napakatahimik po for 4 years. You just watch, China took over Scarborough, took over Calayan Island Group Municipality and militarized him. Where are you, Mr. Trillanes?
Anong ginagawa mo? You want to be a champion of anti-corruption in this country that you will never be. You want to be a champion of patriotism in this country and you will never be. If you want to be called champion in this country, I will have now proclaiming you to be the undisputed heavyweight champion of lies. Maraming salamat po. Ayan po! Maraming salamat po, Sir Nick. At syempre, bago po sumampa sa stage at ipanalangin tayong lahat si Pastor Quiboloy, manunod po muna tayo ng isang video. Meron po tayo, roll VTR. VTR pa eh, no? Mga kababayan, salamat po sa suporta ninyo sa tambalang Duterte Cayetano. Mabigat at mapanghamon ang trabahong gagampanan ng ating Pangulo. You know, it is only Alan who I can trust to work with me in government. Sa Mayo 9, dito tayo sa Tambalan Tapat. Tambalang dapat. Duterte, Cayetano. Mga kababayan, salamat po sa suporta ninyo sa tambalang Duterte Cayetano. mabigat at mapanghamon ang trabahong gagampanan ng ating Pangulo. You know, it is only Alan who I can trust to work with me in government. Sa Mayo 9, dito tayo sa Tambalan Tapat. Tambalang dapat. Duterte, Cayetano. Ayan po, para sa Ayan. tunay na pagbabago, ang tambalang Duterte Cayetano. Ngayon, inaanyayahan po namin, again, we would just like to clear the stage para po doon sa mga ibang tao kasi po, mangyayari na po ang makasaysayang grand finale natin. Okay. At nandito na rin po sa entablado, sila Ka Freddy, kasama ang Watawat at Lahi Kita mo naman, Band. Freddy Aguilar nandito! Freddy Aguilar! Si Mayor po mismo ang nagre-request na sana po i-clear po natin ang stage. Pero except for the, Except the for the senators. national candidate. Yes. Okay. Sandali lang po kahit i-stop muna natin yung music, tayo po ay mananalangin. At ako po, sa totoo lang kami, gabi-gabi, pinagdadasal namin si Mayor Duterte at si Vice President Alan Peter Cayetano at si President Duterte. Sila po ay handa nang humarap sa inyo ngayong gabi. Palabas na, right now. Tatawagin na natin si Mayor Duterte at Alan Peter Cayetano. At tatawagin din natin si Pastor Apollo Kibuloy upang tayo... Nandiyan ba kayo? Ayun sila. Nandiyan ba? Okay. Para Para siya ang mag-lead ng prayer. Pero ayan, Hindi lang pasasalamatan sa- muna natin. Hindi yan. lang dito sa Manila tayo nakikita. SMNI is broadcasting sa TV39 Wow. sa Manila, TV39, TV43 sa Davao, TV43 sa Davao, TV39 sa Butuan, TV37 sa Santiago, Isabela, TV39 Rojas City, TV35 Lawag. at meron pong 500 SMNI cable channels nationwide. At saka syempre mag-stay kayo later kasi nandito pa ang mga umawit ng awiting takbo. Alam ba ninyo yung awiting takbo? Yes! Solid na Duterte talaga kasi alam niyo yung awitin na yun. Nandito po si Thor Dulay ng The Voice of the Philippines from ABS-CBN. Nandito rin si Paulo Santos, ang pinakamataba sa amin. Hindi pala. Tsaka nandito rin ang Crib na banda. Crib. Si Pidola Limarmo, Gail Blanco, ang dami. Again, this is not about us anyway. But we gusto namin kantahin yung kanta na yan para sa inyo. Tapos na ho nito. Para pagkatapos, hindi naman tayo biglang watak-watak na. Again, gusto ko lang humanawagan sa inyo na bigyan din ng importansya ng pagpapahalaga ang mga senador. Nakikita nyo ho, nandyan sa harap ninyo ang mga senador. Actually, Jimmy, very, very crucial ang papel na ginagampanan ng ating mga senador. Tama. The Dapat country. nandyan sila, yung mga iboboto natin, yun yung mag-aalaga Yes. kay President Duterte. And Ulitin you know, natin ha. Uulitin ko. Yung mga pangalan lang ha. General Junicio Santiago. Francis Tolentino. Greco Belica, Dante Liban! Sandra Cam, Rafi Alunan. At ang kaka sanib lang sa atin, Martin Romualdez. Okay. Alam nyo, Senator Romulo din. Yan. Senator is here. And Senator Romulo. Okay, si Sir Chip din, Pagdilaw, nandito rin po ang representative. Pati po Grabe, ang ating mga party dami-dami list, na global tayo. party list, Ba and tayo? ACP party list. Sigaw nga tayo, Duterte! Duterte!
Okay. Cayetano! Tamang-tama. Dahil nandito na. Ang susunod na presidente at vice-presidente ng Pilipinas, Mayor Digong Duterte! And Vice President Alan Peter Cayetano! Napakahalaga po ng pananalangin sa mga panahon na ito. Palakpakan po natin si Pastor Apollo Kibuloy! Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin at magpasalamat sa dakilang Diyos sa pagtitipong ito ngayong gabi. At sa nakikita po natin, hindi tayo 600,000 dito. Hanggang top na po tayo. Mga 1,000,000 na ang tao dito. Mabuhay po! Manalangin po tayong lahat. Dakilang Ama, salamat po sa gabing ito na inyong ibigay na pagtitipon sa aming lahat. Nakita po namin dito ang tunay na pagkakaisa ng sambayanang Pilipino. Na nakita namin ang boses ng masang Pilipino at ang mukha ng masang Pilipino, si Mayor Rodrigo Duterte, na siyang inyong inihanda na mamuno sa amin sa buong Pilipinas. Mga 2 araw na lamang po sapagkat siya ay nasa inyong dakilang kalooban na ipinahayag ninyo mga 18 taon na ang nakakaraan ngayon na siya nga ang ituturo ninyong tagapamuno, presidente ng buong Pilipinas. Kaya po ako'y narito kasama ng inyong sambayanang Pilipino sa milyong naririto at sa milyon-milyong nanonood ngayon sa kanilang mga TV na itatanghal po namin ang inyong dakilang kalooban sa buhay ng aming bagong presidente, si Mayor Rodrigo Duterte, na pagpalain po ninyo ang kanyang buhay. Pangunahan ninyo siya tulad ng ginawa ninyo sa Davao City. Ganon din po ang inaasahan naming mangyayari sa buong Pilipinas. Magkakaroon ng kapayapaan, magkakaroon ng kahusayan, magkakaroon ng peace and order sa buong sanlibutan at sa buong Pilipinas. Siya po ang inyong gagamitin at siya po ay inyong pangungunahan. Pagpalain mo din po ninyo ang mga lahat ng naririto ngayon, lalong-lalo na po ang darating na Lunes, May 9, na ito ay isang mapayapang eleksyon na kung anuman ang tangkang pandaraya, ito ay hindi mananaig laban sa inyong kalooban sa amin pong itatanghal na presidente ng Pilipinas. Pagpalain din po ninyo si Vice President Cayetano na siyang tagasanggalang sa lahat ng mga pag-uusig at sa lahat ng mga paninira kay Mayor Duterte na wala naman pong basihanan. Pagpalain din po ninyo ang lahat ng Pilipinong nagkakaisa. Narito po, mayaman, mahirap, driver, may-ari ng mga kumpanya at sino pa man po sila, mga dukha, maralita at mayayaman ay nagkakaisa. Ito ang tunay na hinahanap namin na pagbabago sa buong Pilipinas. Kaya amang makapangyarihan, ang pagpapala po ninyo, ipadaloy ninyo sa amin. Sa gabing ito, mula ngayon, magpapasimula na ang tunay na pagbabago sa bansang Pilipinas. Salamat po sa dakila ninyong pangalan sa aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ang lahat ay magsabing Amen. Amen. Mayor, bago ko po maibigay sa inyo, pwede magsalita ng konti. Mga kapatid at mga kaibigan, mga kababayan, kami po ni Mayor Rodrigo Duterte ay magkaibigan since 1980. 15 pa po ang members ng Kingdom hanggang ngayon. Siya po ay tinuturing kong hindi lang kaibigan, kundi akin na po siyang kapatid sa aking turing. Kaya sa kanyang pamamahala sa siyudad ng Davao, bilang mayor sa loob ng 23 years, ni isang corruption case ay wala po kaming nadinig, walang naisampa, sapagkat ang aming mayor na ngayon ay tatanghal
na presidente ng Pilipinas ngayong Lunes ay isang ulirang tagapamahala at tagapamuno ng isang syudad tulad ng Davao. Kaya ako po isang alagad ng Diyos, malapit ako sa Diyos at may pinahahayag siya sa akin na may pangyayaring kung minsan na hindi natin mapaniwalaan. Tulad 18 years ago, pinayag po sa akin na si Mayor Duterte, pinatawag ako, pinasakay ng eroplano, kinuha ng chopper, pumunta sa Malacanang grounds, naglaro kami ng golf. Sinabi ko, Mayor lang ito ng Davao City, bakit siya ay naging presidente namin sa Pilipinas? That was 18 years ago. Ngayon, yon sa panahong ito, 2 araw na lang, yan po ay magkakaroon na ng katotohanan. Bakit? Sapagkat mahal ng Diyos ang bansang Pilipinas. Kayo, sawa na rin po sa nakikita nating sistema na paulit-ulit na wala namang katuturan para sa ating pamumuhay. Ngayon po, makita ninyo ang tunay na pagbabago sa pamamahala ni Mayor Duterte. Pangalawa po, napakaraming akusasyon sa kanya, hindi po namin pananiniwalaan. Pati na po yung aking ibinigay sa kanya, lupa at saka sasakyan. Ito po ang istorya niyan. Noong kinakalaban ni Mayor Duterte ang mga drug lords sa Davao City, pinag-initan siya at siya ay tangkang patayin. Si Mayor Duterte ay nagsabi sa akin, Pastor, kung ano man ang mangyari sa akin, ikaw nang bahala sa mga anak ko. Sapat ang mga anak niya, maliliit pa. Si Paulo, si Sara at si Bastian. Sabi ko, Mayor, maasahan po ninyo, idadalangin ko kayo po, protektahan kayo ng Diyos. Bumili po ako ng 3 lote at yun ay akin pong inilaan kung ano man ang mangyari sa kanya para sa kanyang mga anak. Noong pong ang sasakyan ay kailangan niya, ang bahay kailangan niya, sapagkat si Mayor po ay nakatira sa Central Park Subdivision, malapit sa napakalaking ilog. Ang ilog na ito, pagka umuulan, bumabaha. At pagkatapos na dadamay yung bahay niya sa baha, nakita po namin sa TV, ang aming mayor ay lumulutang-lutang sa ibabaw ng isang pulang sasakyan. Kaya, wala naman po akong maraming bahay, mayroon lang po akong isang bahay o 2. Sinabi ko, Mayor, itong bahay na ito, ibibigay ko sa iyo sapagkat ayaw naming mamatay ang aming mayor sa baha na walang mapupuntahan. Ayaw talaga ni Mayor, pero sinabi ko sa kanya, panahon lang ng baha, Mayor. Lumipat ka dito. Because we want a mayor who is alive than dead for Davao City sapagkat mahal namin siya. Pangatlo ngayon, mga kapatid, bakit ko tinutulungan siya ng kung kahit ano? Yun ba ay pinilit? Hindi po. Ano man ang halagang kailangan ni Mayor Duterte na kailangan kong maibigay, kusang loob, ibibigay ko at wala pong makahahadlang. Ginawa ko po sa Davao yon. I help Mayor Duterte to help Davao City. Ngayon po, mga kapatid, he's using my jet, he's using my chopper. Bakit po? Para mapabilis ang kampanya niya at malaman ninyo kung anong puso niya. Why do I do that? I do that to help Mayor Duterte help the Filipinos in the Philippines. Wala pong utang na loob yun, walang strings attachment, wala tayong kinalaman sa mga transaksyon sa gobyerno. Ito ay tulong lamang upang magkaroon tayo ng isang ulirang presidente na siyang talagang makakitaan natin ng tunay na pagbabago sa ating buhay. Pangatlo po, sa kriminalidad, wala po na kriminal na mananaig sa Davao City. Babayaran siya ng 500 million ng mga Taiwanese na gumawa ng drug laboratory upang pakawalan lamang ang kanilang chemist. Ngunit ng laban, kaya't sila ay napuksang lahat ang 500 million itinapon ni Mayor sa kanilang mukha. Mayor ito na hindi nababayaran ng mga drug lords, ng mga kriminal. Nakikita po natin
pagka-drug craze ng isang tao, magre-rape. Isang 1-year-old na bata, pupukpukin sa ulo, ire-rape, papatayin ng mga magulang. Nakita na po natin yan sa buong Pilipinas nangyayari. Walang pagbabago. Ngayon, makikita na po natin ang pagbabago sa mga ating buhay, lalo na may kinalaman sa krimen. Sabi nila, si Mayor Duterte isang killer. Sabi ko, ganito yan. Destroyer daw siya. Killer daw siya. Woo! Salamat po. Sabi na, killer daw siya, destroyer of life. Sabi ko, ops, mga religious, dahan-dahan kayo, eto yon. Mga religious, mga obispo, makinig po tayo. Ako, lingkod din ng Diyos. Alam ko rin yung thou shalt not kill and thou shalt not steal. Sino po ang destroyers of life? Drug lords, criminals, rapists, kidnappers. Yan ang destroyers of life. Ano pong ginagawa ni Mayor? Mayor Duterte destroys the destroyers of life. Siya ang tagahabol sa mga naninira sa ating buhay. Biro ninyo drugs. Anak ninyo, maliit pa, kinakalong na, ayaw makagat ng lamok o mapatungan man lang ng langaw. Ito ang drug ngayon. Tapos drug pusher, magluluto ng drugs. Tapos pakakainin ng anak nyo, sisirain ang utak niya. Hindi ba siyang sumisira sa buhay natin? Kung merong isang tulad ni Mayor Duterte na hindi nakikipagkonsabo sa mga ganyan, yan ang kailangan natin sa Pilipinas. At yan ang ating matatanggap ngayon. Mayor, whatever amount I can accommodate to give to you, I will do it. Whether it is 1 billion, 2 billion, 3 billion, 5 billion, I don't care. I will help your cause for the Filipino people. Sabi daw, moderate amount. Para po, kung ako pinagpala ko, nagbigay ko ng isang 2 billion, moderate amount yun para sa akin. Sino pong makapagpipigil? Meron po kung sinusunod na batas. Batas espiritual, sinabing, love your neighbor as yourself. Duterte is not only my neighbor. He is my good mayor and he is my brother. I will help him with my life. Kaya ngayon pong Lunes, napipil na ba ninyo ang tunay na pagbabago? Sigaw po natin, pagbabago! Duterte! Kamayanang Pilipino, maraming salamat po. Yan po, si Pastor Kibuloy, palapakan po natin! At syempre, sabi po ni Pastor Apollo Kibuloy, napakahalaga ng loyalty sa inyo. Okay lang ba na hindi loyal ang nagmamahal sa inyo? Hindi! Kailangan yung vice-presidente kasing loyal ng mga supporters ni Duterte. Tama! Ika nga ng awitin namin kanina, tunay na kakampi. Kung solid kang Duterte, dapat piliin siyempre yung solid ding Duterte. Ang taong tumayo sa tabi, ang tunay na kasangga ni Mayor Rodrigo Duterte. Ang abogado ng pagbabago, Vice President Alan Peter Cayetano! Matapang na solusyon, mabilis na aksyon, Duterte, Cayetano, tunay na pagbabago. For what does it profit a man to gain the world but to lose your soul? Ano po ang mapapala ng isang tao kung yung buong mundo ay mapapasa kanya pero mawawala ang kanyang kaluluwa? Hindi pa ho nagpapail ng candidacy si Mayor Duterte. Sobra na po ang pamimintas sa kanya at sa kanyang buhay. Pati po ang kanyang pamilya,
na walang kamalay-malay ay pinintasan at ginawang subject ng black propaganda. Siya na po ata ang pinakamasamang tao sa balat ng mundo at sa kasaysayan kung paniniwalaan si President Aquino, si Mar Rojas, si Grace Poe, si Senator Trillanes at ang mga may-ari ng ABS-CBN. Hindi ko po alam kung saan hinuhugot ni Mayor Duterte ang lakas para harapin ang lahat ng kritisismo. Pero naalala ko po tuloy ang sinasabi ng Sabado Boys, ang sinasabi nila Jimmy Bondoc sa kanilang kanta, Mayor, kung pagod na ang iyong paa, tignan nyo na lang po ang lahat ng umaasa. Sino po dito umaasa sa pagbabago? Sino po dito umaasa kay Mayor Rodrigo Duterte? Lahat po ng pagsubok ay kala ko po nadaanan na niya. 30 taon bilang mayor, lahat ng gulo na hinarap niya po sa Davao. Bilang prosecutor, akala ko po yung umpisa ng kampanya ay napakahirap. Bakit po? 1 oras magsasalita po si mayor. Maghihintay yung iba, ite-tape siya, kukuha ng 1 minuto na controversial na sasabihin. Tatanggalin sa konteksto at yun po ang ilalagay sa news. Akala ko po, yun na po ang pinakamabigat. Nung nasanay na po ang mga media na kasama namin araw-araw, kami po'y nagpapasalamat sa inyo. Nung nakilala nyo po si Mayor, nire-report nyo na po ang puso ng isang Mayor Duterte. Ngunit, biglang nagbago ang lahat nung nag-number 1 sa surveys ang isang Mayor Duterte. Bigla naman pong 2-3 linggo. Nasa news, dati 20 minutos na news, ay tungkol sa krimen, droga at korupsyon. Bigla na lang po ang news, si Duterte na lang po ang masama at pinakamasama sa ating bansa. Nilampasan po niya yon, mga kababayan, dahil po sa inyo, kayo po ang nagtanggol kay Mayor Duterte. Dahil yung black propaganda po walang nangyari. Sinusian ang isang Senador Trillanes. Binigyan ng mga peking dokumento. Hindi po ako galit kay Senator Trillanes. Naawa po ako sa kanya at sinira niya ang pangalan niya sa graft and corruption. Hindi po ako galit kay Senator po at kay Mar Rojas sapagkat sinakripisyo nila ang kanilang prinsipyo dahil gusto nilang maging Pangulo ng Republika. Hindi po ako galit sa ABS-CBN. Napakagagaling po ng tao nandun. Pero nahihiya ako para sa mga reporter ng ABS-CBN na ang kanilang may-ari at management ay mas importante kaysa sa integrity na sila ang magdikta kung sino ang susunod na Pangulo ng ating Republika. You are all my friends. President Aquino, Mar Rojas, Grace Poe, and the management and owners of ABS-CBN. Let me pose this question to you. Let me address myself to you. For what will it profit you if you gain the world? Ano po ang mapapala nyo kung kayo magdidikta kung sino susunod na Pangulo? Kung anyo naman pong kaluluwa ay mawawala. Bakit nyo ibinebenta ang prinsipyo nyo? Ganun ba kaimportante ang pera at kapangyarihan? Marami po akong natutunan nung kampanyang ito. Pero una ko pong natutunan kay Mayor Duterte, yung sinabi po niya sa akin, Alan, huwag natin ibebenta kung sino tayo. Huwag tayong magbabago.
Matalo na tayo, pero hindi tayo hahawakan sa liig ng iilan mayaman sa ating bansa. Matalo na tayo, buksan nila ang ating puso, Diyos at bayan ang makikita at hindi po pera at kasakiman sa kapangyarihan. Gusto ko pong kausapin kayo tungkol sa kaluluwa ng ating bayan. I want to have a conversation with you about the soul of our nation. Sino po dito ang gusto ng pagbabago? Sino po dito sasamahan si Mayor Duterte baguhin ang Pilipinas? Ang kailangan po sa pagbabago, sakripisyo. Sakripisyo. Mayaman po ang ating bansa. Pinakamagagandang isla, pinakamagagandang bundok, aquatic resources, natural resources, gold, natural gas, silver, copper, nickel, you name it, the Lord has given the Filipino. But we have neglected the number one natural resource na ibinigay ng Panginoon. Our best resource is the Filipino. Dinevelop natin mga beach, dinevelop natin mga bundok, inararo yung ibang bundok para sa ibang illegal na mining, aquatic resources, pero nakalimutan natin mag-invest sa Pilipino. Siya po ang naiwanan sa daan na matuwid. Maganda ang daan, kawawa ang tao. Mga kasama, sabi po sa Biblia, at alam ko po, ito din ay hinahatid din po ng Quran. Sa mga kapatid natin Muslim, Assalamualaikum. Sabi po, there is no greater love than for a man to lay down his life for another. 2 linggo po na inuupakan si Mayor Duterte dahil siya'y anti-women. Bakit po? Dahil kwinento niya noong 1989 ang isang insidente na kung saan ang mga kalaban niya hinahanap ang tape para siraan siya sa isang salitang nasabi niya noon. Ano ba nangyari noong 1989? Not once, not only twice, but many times, Mayor Duterte laid down his own life so that many people, including a baby, isang sanggol, ay hindi mapatay. Is there any greater love, ladies and gentlemen, than a man who is voted into office as mayor to tell everyone, ako na lang i-hostage mo, ako ang patayin mo, hindi yung bata. Yan po ang pag-ibig ng isang Mayor Duterte. Yan po ba ay pinalabas sa TV? Yan po ba ay pinakita sa news? Hindi po. Parte na rin ng ating sakripisyo, mga kababayan. Ang ating pong Panginoon Jesus, hindi kailangan mamatay para sa atin, pero binigay ang kanyang sarili. Sino ang tunay na nagsasakripisyo? Kung tatanungin nyo siguro si Mar Rojas, si Grace po, si Mayor Binay, Vice President Binay, ang sasabihin nila, grabe ang hirap ng kampanya, kami nagsasakripisyo. Pero hindi po. Ang nagsasakripisyo po, kayong mga nangangampanya ng libre para sa amin. Kayong nagpagawa ng sariling poster nyo para kay Mayor Duterte. Kayong nagpagawa ng t-shirt nyo para kay Mayor Duterte. Kayong mga nang away ng kapamilya nyo sa Facebook para ibaksak ang kasinungalingan. You are the witnesses of truth of how Mayor Duterte handled himself, his life, his family, his city of Davao in the last 30 years. Kaya maraming salamat po sa inyo. I believe malapit na ang pagbabago dahil sa sakripisyo nyo. Mga kababayan, ang ating mga OFW, sobra na po ang sakripisyo. Iniwan ang pamilya, yung iba po nire-rape, yung iba po sinusuntok, inuupakan, yung iba po nasa kulungan, walang abogado galing sa ating gobyerno. Yung iba po,
kung kailan papatayin sa death row, saka lang po papansinin ng ating gobyerno. At pag in-interview ang ating gobyerno, iisa ang sinasabi ng gobyerno, "You are our modern-day heroes." Is that how we treat heroes in our country? Ang OFW, pag-uwi, ang daming permit. Pag-aalis, ang daming permit. Pero mga foreigner na magdadala ng shabu lab sa ating bansa, labas-pasok sa ating bansa. Ang mga foreigner na may kilalaman sa sindikato at krimen, labas-pasok lang sa immigration. Pero ang mga senior citizen OFW, lalaglagan ng bala. Pagkatapos, sasagutin pa ng gobyerno. Sasagutin ng gobyerno, bawal magpasok ng bala. Sobra na ang tutulin nyo sa tenga nyo. Hindi sila ang naglagay ng bala sa kanilang maleta. Hindi tanga ang Pilipino para magdala ng bala sa airport. Mga kasama, maganda ang plano ng Panginoon para sa atin. Planong pagpalain tayo at hindi tayo saktan. Planong bigyan tayo ng pag-asa at kinabukasan. But we have to make the right choice. Dati po, wala tayong choice. Nung una po, tinignan ko kung sinong mga tatakbong presidente. Sabi ko, paano yon? Wala tayong choice. Kaya nung September 29, sumugod ako sa Davao. Pinuntahan ko si Mayor Duterte at sinabi ko, "Mayor, kung tatakbo kang presidente, baka naman pwedeng ako ang vice-presidente mo." Sabi po ni Mayor Duterte, "Alan, thank you. It's an honor. But wala akong balak tumakbong presidente. I saw the sincerity. I saw the love for the country. I saw a humble spirit with a warrior heart." So I told the mayor, at hindi po, wala to sa plano. Wala po to sa plano. Sabi ko, "Mayor, pag tumakbo ka, kahit hindi mo ako piliin, ikaw na ang susuportahan kong Pangulo ng Republika ng Pilipinas." Dumating ang deadline. Hanggang alas 4:15, nasa Comelec po ako. Bawat busina po ng kotse, lumilingon ako kung nandyan na po si Mayor. Nakita ko po si Mayor June Ebasco, niyakap ko. Dahil sabi ko, "Mayor, hindi naman pupunta ang isa sa pinakamatalik mong kaibigan kung hindi ka pupunta." Pareho pala po kaming ilusyonado nung panahon na yon. Kasi hindi ka talaga dumating. Pero sa aking pag-iikot, wala akong narinig kung hindi, "Senador, Kuya Alan, tatakbo ba si Mayor?" Sabi ko sa aking sarili, "Anong klase kang tao, Alan? Will you give up when you know that Mayor Duterte is the hope of the nation?" Susuko ba tayo kung gusto natin ng tunay na pagbabago? So with millions of people around the country, hindi po kami na nakapaligid kay Mayor, kayo po na paulit-ulit na sinigaw ang kanyang pangalan sa tama at akdang panahon. Sa advice din po ng ating mahal na Pastor Kibuloy at ng maraming religious leaders sa ating bansa, nanindigan si Mayor Duterte and he decided he will go for it. Kahit wala siyang pera, kahit wala siyang partido, kahit wala siyang kakampi. Ngayon mga kababayan, lahat na kakampi natin, lahat na ng partido na sa atin na, ang tagumpay ay nasa atin na. Panghuli po, kayo ba'y naniniwala na nasa atin na ang tagumpay? Do you believe that victory is with us? But victory or tagumpay ay depende sa ating goal, sa ating objective. Alam niyo po kung bakit maraming ayaw ng pagbabago? Dahil nakikinabang sila sa status quo. Okay lang sa kanila na mabagal ang internet. Kayong mga nagpipicture, mabilis ba internet dito? Mabagal ba? Singbagal ng LTO? Singbagal ni Secretary Abaya? Singbagal ni Mar Rojas? Sobra naman kayo, sobrang bagal na nun. Ang mga ito po, 40 pamilya po, hindi po si Alan Cayetano nagsabi nito, World Bank. Sabi ng World Bank,
40 families, 40 pamilya sa Pilipinas, control 75% of our gross national product. Isipin niyo po, mahigit 20 million families tayo. 40 lang po ang nagko-control ng 3 sa 4, 3/4, 75% of our economy. Marami pong ayaw ng pagbabago. Okay lang na mahirap pang magsasaka. Okay lang na pumila kayo sa LRT, MRT. Okay lang na walang tren sa Mindanao. Okay lang na ang Muslim at Kristiyano nagpapatayan doon. Okay lang na 40 taon na o mahigit ang NPA at militar nagpapatayan. Kasi kumikita naman sila eh. Sila naman dumidikta kung sinong pangulo. Maganda naman ang buhay nila. Nasa subdivision sila na maraming bodyguard at gwardya. Kaya ang drug lord ay hindi ginagambala sila. Pero sabi po ni Mayor Duterte, ang tagumpay na gusto niya ay tagumpay sa lahat ng Pilipino at hindi lang tagumpay sa mga Duterte, sa mga Cayetano at sa mga supporters. Kaya muli ko kayong tatanungin mga kasama, handa na ba kayo sa tunay na pagbabago? Handa na ba kayo sa tagumpay? Sabi sa akin, Sir, number 4 ka sa survey. Excuse me, kahit number 6, kahit huli ako sa survey sa eleksyon, si Alang Cayetano panalo na dahil dadalhin na ni Mayor Duterte ang pagbabago. Ang aking objective from the start, pagbabago, kaya ako'y panalo na. Kung sa Lunes po ako'y mananalo, 100% I will be behind Mayor Rodrigo Duterte. But Mayor, if I do not make it on Monday, sa ayaw at gusto mo, Mayor, I will be 100% behind you. I will follow you. I will hound you. I will protect you. I will fight for the kind of change that you have given your life for, risked your life for several times. Pero ito na lang po, pakiusap ko sa inyo. Salamat po. Ito na lang po, pakiusap ko sa inyo. Ako'y sigurado po, 40% at least ng ating kababayan. I'm hoping for more than 50%. So that we will have our first majority president after martial law. Pwede po ba? Pwede po ba kahit panalo na tayo, mangampanya pa rin kayo? Pwede bang hilahin pa rin nyo yung mga hindi naniniwala? Kumbinsihin pa rin nyo? Huwag kayo makipagsuntukan, bilan nyo po sila ng soft drinks. Bilan nyo po ng kakainin. Pag sinampal kayo sa kaliwa, ibigay nyo yung kanan para ipakita ang pagmamahal ng isang Duterte. Ito na lang po, pakiusap ko sa inyo mga kababayan. Pag boto nyo ng Duterte, lilipat kayo sa Vice President. Ang number 1 po doon, Alang Cayetano. Ang pakiusap ko, pag-isipan nyo lang, kung gusto nyo ng isang Vice President na babantayan, sosuportahan, aalalayan ang ating Pangulo. O isang Vice President po na iba ang gusto sa ating bansa. Lastly, I would like, in behalf of all the supporters, maraming salamat po. Katulad ng sinabi ni Secretary Alunan, maging Kristiyano, Muslim, Katoliko, Evangelical, Hindu, Buddhist, in behalf of all the supporters, in behalf of our families here on stage, Panginoon, maraming salamat na dinadala mo na ang pagbabago sa ating bansa. In behalf of the Duterte Cayetano campaign, sa lahat po sa inyo, sobra po ang inyong sakripisyo. Hindi namin mababayaran, hindi namin matutumbasan, pero we will give you a clean government. We will change our system. We will give you what you want and what you are praying for. To our staff, sa mga taong nasa likod ni Pastor Kibuloy, sa mga taong nasa likod ni Mayor Duterte katulad ni Bong, sa mga taong nasa likod ko, hindi ko nababanggitin, sa mga taong nasa likod ng mga tumatakbong senador nito, ilang beses kayo nasigawan, ilang beses kayo napakiusapan, ilang beses kayong nasuntok, natadyak, nabalya. Your sacrifices are worth it. You are standing on the stage where the next president is standing. Attorney Sal, Attorney Bingbong, yung buong core group, no?
victory is ours. But let us dedicate it now to the Lord and to the Filipino people. Mabuhay Mayor Rodrigo Duterte! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang ating Panginoon!